Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, isang magandang araw ng Biyernes mga kaibigan. Welcome sa inyong paboritong programa dito lamang sa Radyo Mindanao Astig. Ito po ang abang lingkod, Alasinto, at kasama natin ang aming matipunong technical director na si Raymond Ong Belchin. At tayo ay nagbe-broadcast mga kaibigan sa Zamboanga City. At napapakinggan hindi lamang sa Zamboanga, sa Mindanao at sa iba pang bahagi ng Pilipinas, kundi sa buong mundo na kung saan ay mayroong internet connection para mapakinggan ng ating mga kababayan. At sa balita mga kaibigan, ay nako, ang dami nangyayari. Yung Zamboanga City hanggang ngayon mga kaibigan ay nasa ilalim pa rin ng General Community Quarantine. Nagkalat sa iba't ibang social media na ang Zamboanga raw ay nasa modified GCQ na matapos ma-overlook ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan ang kanyang binabasa na yung resolution number 40 na ipinasa ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kagabi. Kaya nga ba sinasabi natin? Alam nyo, doon sa resolusyon na ipinasa, doon sa naturang resolution number 40 mga kaibigan, ay tanging Zamboanga City at Davao City ang nananatili sa ilalim ng GCQ. At ang bahagi ng Mindanao kasama ang Autonomous Region ay nasa MGCQ na mga kaibigan. Ibig sabihin ito, halos inaalaw na ang lahat ng sektor, ngunit limitado. Kaya naman, lagi nating sinasabi mga kaibigan, na palaging bisitahin yung Facebook page ni Mayor Beng Climaco para hindi tayo naliligaw ng landas dahil nagkalat ang mga fake news, false information, bukod sa mga propaganda at yung mga pinaggagawa ng mga troll ng mga politikong kalaban ni Mayor Beng. At nung 27 mga kaibigan, Mayo 27, inilabas nga ng IATF ang nasabing resolusyon. At doon ay nakasaad ang mga lugar na kung saan ay nananatiling GCQ, ECQ, MECQ, MGCQ, puro Q, barbecue, SLQ. At yun, marami ang
marami ang nalito, nagkaroon ng confusion mga kaibigan. Dahil siyempre ang binabasa ng Pangulo, yung kanyang inaprubahan na Resolution number 40. Kaya naman, ito ay kinonfirma rin mga kaibigan ni Secretary Carlito Galvez, ang IATF Chief Implementer mga kaibigan. At maging si DILG Regional Director Faisal Abutasil ang nagsabing nananatili ang Zamboanga City mga kaibigan sa GCQ, General Community Quarantine, hanggang June 15. Magsisimula yan mga kaibigan sa June 1 hanggang June 15. At after ng June 15, kung may bagong resolusyon ang IATF na tayo ay mapabilang sa MGCQ, di mas mabuti, at least halos new normal na ang takbo ng ating mga iba't ibang sektor. Kaya lang aking sinasabi, lagi nating pinapaalalahanan ng publiko mga kaibigan, na kumuha lamang kayo ng impormasyon tungkol dito sa ating sitwasyon sa Zamboanga City sa Facebook page ng City Government of Zamboanga at dito sa Facebook page ni Mayor Ben Climaco, para hindi tayo naliligaw. At sa post nga nitong si Mayor Ben Climaco nung kahapon ay sinabi nga niya na yung Zamboanga ay nananatilig na sa GCQ matapos na ibigay ng IATF ang kopya ng Resolution number 40. Ang IATF mga kaibigan, ang chairman nito ay si Health Secretary Francisco Duque at ang co-chairman ay si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles, at silang pumipirma niyan at inaaprubahan ng Pangulo. Kaya naman matapos na matanggap ni Mayor Ben Climaco ang naturang resolusyon ay agad niyang pinulong ang Task Force COVID-19 para masigurado mga kaibigan na yung response measures ng local government unit ay laging naaayon sa guidelines ng IATF o kaya ng national government at ng DILG, ng Department of Health. At sa buong Mindanao mga kaibigan, Davao na lang at Zamboanga ang hindi kasama dito. Kaya nga sinasabi natin mga kaibigan, kahit na naka-extended ang GCQ o whether nasa MGCQ tayo, ay lagi nating huwag kalilimutan na gumamit ng face mask, mag-disinfect, maghugas ng kamay. Kahit ano pa bang queue na tayo, status natin, yung COVID-19 mga kaibigan, nandiyan lang yan. Napaka-importante. Kaya nga sabi ng Pangulo, hindi mawawala yan. Yung new normal hanggat walang bakuna. Yung new normal mananatili mga kaibigan. Pag sinabing new normal, ito na nga yung mga quarantine guidelines na pinatutupad ng pamahalaan. Kaya laging mag-ingat mga kaibigan. Iwasan natin ng humawak sa ating mga muka, sa mata, sa bunganga, sa ilong. Laging maghugas ng kamay, mag-disinfect para siguradong ligtas tayo sa anumang klase ng sakit. Hindi lang yung COVID-19. Ayan nilang laging paalala mga kaibigan ng Department of Health.
Layan din ang laging paalala ni Mayor Beng Climaco. Kaya nga ang panawagan ni Presidential Spokesman Harry Roque, kailangan daw ng kooperasyon ng lahat. Yung mga kabataan, yung mga matatanda, kahit ano pang community quarantine yan, abay manatili tayo sa ating bahay, sabi ni Harry Roque. Kung wala namang importanteng gagawin sa labas, yung lalabas ng bahay ay iyon lamang mayroong mga trabaho, at kung wala naman pong trabaho ay manatili sa bahay. Ayan ang sinasabi palagi nitong si spokesperson Harry Roque. Sabi niya, habang walang bakuna, habang walang gamot, talagang tataas ang numero ng COVID-19. Mahigit ng 15,500 yung positibong kaso, mga kaibigan, ng COVID-19 sa bansa. At mahigit sa 900 ang bilang ng mga nasawi sa naturang sakit. At tataas yan, mga kaibigan, isang araw lamang. Pinakamantaas sa isang araw yung 500 plus na positive COVID cases. Talagang tataas yan dahil yung ating pamahalaan ay marami ng testing ang ginagawa. Kaya naman paulit-ulit, kahit kagabi sinabi ng Pangulo sa kanyang broadcast, kaya pinag-iingat yan lahat. Sabi pa ni Harry Roque, mga kaibigan, yung level of confidence daw ng Pangulo ay mataas, na ang mga Pilipino ay susunod sa mga quarantine protocols. At unang-una raw napatunayan na ng mga Pilipino na kaya nilang sumunod, dahil na naman by large more than 70 days na tayong under sa ECQ or MECQ, ayon kay Harry Roque. Pero ang babala naman itong si Roque, pag tumaas uli ang bilang, lalo na dumoble ang mga bilang ng mga bagong kaso, ay maaaring ibalik ng pamahalaan sa mas mahigpit na quarantine measures na naman. Kaya natin konting ingat, mga kaibigan. Mahirap to, sakit na to. Hindi natin alam kung ano ang next na mangyayari. At kung sakaling ang Zamboanga ay maging modified GCQ na, medyo maganda-ganda na. Dahil yung mga iba't ibang sektor ang makikinabang dito, mga kaibigan. Yung ngayon nga, yung constructions, government projects, private projects ay nagpapatuloy na. So magandang balita yan, mga kaibigan. At sa ilalim, mga kaibigan, ng nitong MGCQ, at ayon na rin sa inilabas na panuntunan ng DILG, ay marami ng sektor ang papayagan dito, mga kaibigan. Ngunit yung minimum public health standards ay siyang ipatutupad pa rin, whether anumang quarantine measure yan. At sa ilalim ng MGCQ ay pinapayagan na ang lahat ng kilos ng mga tao. So maaari na tayong bumalik sa trabaho, mga kaibigan. Kung dati sa GCQ yung mga under 21 years old
at saka yung over 60 years old na ating mga senior citizen ay limitado ang kilos. Sa ilalim ng MGCQ ay allowed na yan, mga kaibigan. Pati na yung trabaho sa pamahalaan, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay ina-allow na rin yan, mga kaibigan. Ganoon din ang mga diplomatic mission at international organizations na may mga mission sa ating bansa. So yung mga industries, mga kaibigan, pinapayagan na rin yan. Kaya maganda to. Sana maging mag-MGCQ na. Hindi lamang ang Zamboanga, kundi maging ang Davao, dahil yung Davao napakalaki. At sa ilalim din ng MGCQs, mga kaibigan, o MGCQ, yung mga industries tulad ng mining at iba pang mga manufacturing and electronic commerce ay pinapayagan na rin. Pati yung delivery, repair and maintenance, housing and other office services. Kasama na rin dyan yung mga financial services, legal and accounting and auditing services. Iba pang mga professionals, mga kaibigan. Mga professional services. Yung public and private construction projects, although ina-allow sa GCQ yan, mas ladami pa yan pag naging MGCQ na. At ito pa, magandang balita sa lahat na mahilig sa yung mga health buff, mahilig sa gym, yung amusement, gaming, and fitness establishments, mga kaibigan, pati na rin yung kids and tourism industries ay pinapayagan na rin sa ilalim ng MGCQ. Pero merong limitasyon. Hanggang ang capacity niya, mga kaibigan, kalahati lamang. So kung yung isang fitness gym ay sa isang oras meron silang mga 20 customers, ay dapat 10 na lang yan. At laging panatilihin malinis yung gym, mga kaibigan. At pinapayagan na rin yung mga barbershops at mga beauty salons. Pero ganoon din, mga kaibigan, 50% capacity. Kung yung barbero tsaka yung beauty salon nasa 100 ang capacity sa sabay-sabay, magiging 6 na lang yan kasi siyempre may social distancing. At ina-allow na rin, mga kaibigan, ang pagbubukas ng mga hotel at iba pang mga similar establishments. Pero may mga limitasyon to, mga kaibigan. Sa ilalim ng GCQ, bawal kasi yan pero pag naka-MGCQ na, 50% ang capacity. So yung isang hotel kung meron tong mga 100 rooms, 50 rooms lamang ang dapat na mag-operate dito, mga kaibigan. Yung face-to-face o yung in-person classes, mga kaibigan, ito medyo, although papayagan to, pero marami ang takot pa rin. Napayagan yung kanilang mga anak na pumasok sa eskwela. Although sa June na magsisimula na enrollment, blended learning yata to. Pag sinabing blended, halo yan. May face-to-face, merong online, sa bahay. So antayin natin yung mga abiso ng Department of Education dito, mga kaibigan. Yung mass gathering, sinaalaw na rin yan. Sa ilalim ng GCQ, bawal yan, pati yung panonood ng sine. Pero sa MGCQ, lahat yan, mga kaibigan, yung movie screening, concert, sporting events, at iba pang mga entertainment activities, yung mga community assemblies at non-essential work gathering ay pinapayagan na sa lesser capacity. 50% lahat, mga kaibigan, ang kapasidad dyan. Pati yung mga religious gathering, ina-allow na rin yan, mga kaibigan. Provided meron siyempre social distancing or physical distancing. At yung iba pang mga outdoor at non-contact sports, ay mga exercises, ay ina-allow na rin yan, mga kaibigan. Sa ilalim ng MGCQ. Itong ating binabanggit ay nanggaling ito, mga kaibigan. Ito yung mga guidelines na inilabas ng Department of the Interior and Local Government. At pati yung mga clubhouses, mga kaibigan, okay na rin yan. 50% capacity as usual.
At yung aviation sectors, okay na rin yan. Approved, maritime. So balik na naman yung biyahe ng mga barko, aeroplano. Sa ilalim ng MGCQ, of course, may mga health protocols to mga kaibigan. Yung private transportation, inaalaw na rin yan. At subject sa guidelines ng Department of Transportation o DOTR. Maaari na rin makabiyahe yung mga provincial buses dyan. Pag na-lift na yung GCQ sa Zamboanga, naging MGCQ na inaalaw na yung mga kaibigan. So marami. Sana tuloy-tuloy na para magbalik naman sa normal ang lahat mga kaibigan. Okay kami, magko-commercial break muna. Ano ang General Community Quarantine o GCQ? Ang General Community Quarantine ay tumutukoy sa pagpapatupad ng mga pansamantalang hakbang na naglilimita sa paggalaw at transportasyon, regulasyon ng mga bukas na industriya at presensya ng mga unipormadong personnel para ipatupad ang mga protokol ng community quarantine. Ito ay ipinatutupad sa mga lugar na nabibilang sa moderate risk at low-risk areas batay sa bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sa ilalim ng GCQ, patuloy pa ring ipapatupad ang safe physical distancing at pagsusuot ng face mask. Ang publiko ay pinapayuhan din na palaging maghugas ng mga kamay. Anong mga aktibidad ang pwedeng gawin sa ilalim ng GCQ? Pagbili ng mahahalagang bagay at serbisyo. Pagtatrabaho sa mga opisina o industriyang pinahihintulutang magbukas. Sino-sino ang mga mananatili sa bahay? Sino mang wala pa sa 21 taong gulang, mga nasa edad na 60 taon at pataas, may immunodeficiency, comorbidity o iba pang may panganib sa kalusugan, mga buntis, at kabilang na ang sino mang kasama sa bahay ng mga binanggit. Ano-anong industriya ang maaaring mag-operate sa ilalim ng GCQ? Unang kategorya ng mga industriya. Pangalawang kategorya ng mga industriya. Pangatlong kategorya ng mga industriya. Ang trabaho sa lahat ng opisina ng pamahalaan ay maaaring magbukas ng ganap o sa ilalim ng katulad na alternatibong paraan ng pagtatrabaho. Walang hotel o mga katulad na establishmento ang pinapayagang magbukas, maliban sa mga nagbibigay ng akomodasyon sa mga sumusunod. Ano-anong aktibidad ang ipinagbabawal? Malakihang pagtitipong hindi autorisado, di kailangang gawain, may kaugnayan sa entertainment. Hindi hinihikayat ang mga pagtitipong panrelihiyon. Suspendido ang mga residensyal o harapang face-to-face klase sa buong panahon ng GCQ. Maaari bang mag-operate ang mga pampublikong transportasyon? Ang mga sektor ng kalsada, riles,
maritime at aviation ng pampublikong transportasyon ay magbubukas ng may bawas na operasyon at pansasakyang kapasidad. Ang mahigpit na 1 metrong distansya sa pagitan ng mga pasahero ay dapat sundin. Pinapayagan ang limitadong operasyon ng mga mall at shopping center maliban sa mga establishmento at mga serbisyong panlibangan na maaaring sarado. Lahat ng pampubliko at pribadong proyekto sa konstruksyon ay pinapayagan. Aling mga industriya ang hindi papayagang magbukas? Mga establishmento sa paglilibang, pagsusugal at fitness, industriyang pambata at panturismo. Pinapayagan ang mga individual na ehersisyo sa labas gaya ng paglalakad, jogging, pagtakbo o pagbibisikleta sa mga lugar na nasa GCQ. Ang kooperasyon ng bawat isa ay kailangan upang maging epektibo ang pagpapatupad ng GCQ nang tuluyang mapuksa ang COVID sa ating bansa. Stay safe, stay at home. Okay mga kaibigan, tayo muling nagbabalik para sa ating last part ng ating programa, ang Radyo Mindanao State. Ay kagabi, nako, dami namin nakukuha mga reklamo. Yung Samselco. Bugoy! Ano ba nangyayari sa Samselco? Panay na naman ng power outages kagabi hanggang madaling araw. Pinutakti na naman yung Samselco Consumers Complaint Page sa Facebook ng mga reklamo. Grabe naman tong Samselco, talagang wala na ba kayong pagbabago dyan? Ang dami-dami nang nagreklamo. Para kayong mga bingi, para kayong mga bulag, para kayong mga pipi. Wala nagpapaliwanag. Ang problema dito sa Samselco mga kaibigan, every time na mayroong power outages sa Zamboanga o kaya fluctuation, ang una nilang gagawin, maglalagay ng advisory sa kanilang Facebook page sa Samselco at sasabihin, yung nangyaring ganito, yung nangyaring ganon ay dahil sa National Grid Corporation of the Philippines. Puro na lamang ganon. Pag may fluctuation, kasalanan ng NGCP. Pag may fluctuation, kasalanan ng Western Mindanao Power Corporation. Pag may blackout, kasalanan din nila. Pero pag pinuntahan mo naman yung Facebook ng National Grid Corporation of the Philippines in China, wala ka naman makikita doon na naglalagay na nagkaroon ng blackout o kaya voltage fluctuations sa Zamboanga dahil kami, kasalanan namin, umihingi kami ng patawad. Walang ganun mga kaibigan. Ang tangi nating naririnig dito ay puro puro bintang sa kabila. Diba mga kaibigan? Yan ang problema dyan. Laging pinagbibintangan yung Samselco, yung NGCP ng Samselco. Pero pag pinuntahan natin, yung Facebook account ng NGCP, wala tayong makita. Na meron silang ginawang ganito, na meron silang naging ganito, kaya nagkaroon ng blackout, power fluctuation, wala eh. Yan ang problema mga kaibigan. Diba? Puro advisory makikita mo rito. Sa Facebook mga kaibigan, nitong Samselco. Ngayon, katulad kanina, meron na naman. Meron na naman silang advisory. Nakalagay dito sa lahat ng mga nakikinig sa atin, pakinggan nyo to. Meron silang Samselco, kakaroon na naman ng power interruption. Bukas. Nako. June 1. Hindi pala bukas, June 1. Magkakaroon ng power interruption 6 na oras. Naku po. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Bongyaw. Ang dahilan nito mga kaibigan ay clearing, massive clearing ng right of way dyan sa Bongyaw lateral lines sa ilalim ng Quruan feeder.
Ay, my goodness. Di ba, binayaran na ng Crown Desco. Yung Samselco, kaya sila na nagmamalis yan. 2 bilyon. Dapat gamitin niyo yung perang yan para ma-improve ang servisyo ninyo. Hindi yung puro kayo bato ng kasalanan sa NGCP. Wala kaming makita sa NGCP na advisory nila na kaya may blackout sa Zamboanga palagi o kaya lagi may voltage fluctuation dahil sa kanila wala diba? O bukas meron pang blackout na naman, nako po, 4 na oras. Yung kanina sa June 1 yun, sa Bungyaw, wala kayo ng kuryente dyan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Bukas naman yung Tumaga feeder, nako, 4 na oras. Mayo at 30 mga kaibigan, power interruption na naman mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Ganun din yung massive right of way clearing sa Tumaga. So yung Tumaga feeder dyan, maghanda-handa na kayo ng pamaypay. Grabe. Yan na nga ba sinasabi natin mga kaibigan, di ba? Ang daming massive right of way clearing. Kanina siguro meron na naman. Ilang oras ba kanina? Alas 8:30 hanggang alas 12 dyan sa Mercedes. Si Attorney Wendell Soto panay ang reklamo sa Samselco Consumers Complaint Page dyan sa Kulyanan. Araw-araw, ang haba ng blackout. Ay naku po, ano ba naman kayo? Kita nyo kaninang kagabi, hating gabi hanggang madaling araw may mga power outages. Pero wala tayo nakikitang nilagay ang Samselco sa kanilang Facebook page kung ano dahilan. At yung series naman ng mga voltage fluctuation, nung May 27 pa ang kanilang nailagay dito. Yung nagkaroon daw ng tripping dyan sa tripping ng linya dyan sa Veterans Avenue feeder. At yung WMPC naman ang nag-trip dahil sa overcurrent. Imagine overcurrent. At base daw sa report ng NGCP, nag-iimbestiga pa raw sila. My goodness, kung anong dahilan ng fluctuation. Ay, sawan-sawa. Alam niyo mga kaibigan, napakadami ng air condition na sinira ito sa Samselco. Napakarami ng television na nasira sa Samselco. Mga refrigerator. Naku, ewan ko ba. Pinutukan kayo ng lintik. Hindi talaga, wala talaga asenso. Kahit sinong namamahala dyan mga kaibigan. Kailangan siguro privatize na yan. Take over na ng Meralco yan. At least ang Meralco may pondo para magawa nila kung ano dapat nilang gawin. Samselco, nako. Ay, nako. Mga kaibigan, wala na kaming oras. Nais naming ipaalala sa lahat na doon lamang kayo tumingin sa mga abiso sa Facebook page ng City Government of Zamboanga o kaya sa Facebook page ni Mayor Ben Climaco para hindi kayo naliligaw ng mga balita dahil sa ngayon ang dami mga fake news, false news, black propaganda, lahat ito nang gagaling sa mga politiko, sa mga kalaban nitong si Mayor Ben at sinasamantala nila itong pandemic. Alright? Yan ang tutukan nyo mga kaibigan para hindi tayo maligaw. At saka siyempre dito sa Radyo Mindanao State. At salamat sa aming media partners, ang Mindanao Examiner Regional Newspapers and the Zamboanga Post. At please like and share yung Facebook page ng Mindanao Examiner Regional Newspaper at yung Facebook page din mga kaibigan ng The Zamboanga Post. At yung sa amin, Radyo Mindanao, pakishare nyo sa inyong mga kaibigan upang mapakinggan nila ang ating programa. Lalong-lalo na nasa labas ng Zamboanga. Dahil tayo ay broadcasting online, kaya mas malawak ang nararating natin. At maraming salamat dyan sa Sulu Province. Good afternoon kay Governor Sakurtan.
At sa lahat ng mga empleyado ng provincial government, napakasipag ng inyong gobernador. Napakasipag. Maswerte kayo mga kaibigan dyan sa Sulu Province. At good afternoon dyan kay Mayor Beng Climaco sa City Hall. At siyempre sa kanyang Chief of Staff, kay Sir Mike Saavedra, at kay Sir Christian Olasiman, at kay Sir Vilmar Marquez, at kay Ma'am Dinah. At siyempre sa lahat ng mga hardworking employees ng City Hall, tulad ni Mayor Beng, trabaho ng trabaho. At sa aming mga partners, mga industrial partners namin sa Radyo Mindanao, ang aming mga silent partners, thank you so much. Hanggang sa susunod na Lunes. Day off kami bukas ni aking technical director, si Raymond Ong Bauchon. Medyo tigas kami bukas Sabado. Tigasain, tigilinis, araw ng kusina, yan. Okay mga kaibigan, hanggang sa susunod. Ako niya baling ko dahil sinto. Nagsasabing, Mumuha. Chip chip. Gracias con la administración y Mayor Beng Climaco y con todo los mga councilors and the rest of the staff, especialmente también con el dimiyahado si Attorney Kenneth Daldua, con el mga aquí nagisaw and mga barangay officials headed by the OIC, si Sister Corazon, and also the rest of the Kagawas. Thank you so much. Thank you so much. Todo sale el gobierno con natin. Bueno, ya tu mayor ara, sabi contigo, ayuda ka ng mga pobre. Naglagat kami, sir. Espera kami stay. Tadali ka gracias Mayor Beng. Kay mucho ayuda dali ka namon. Tadali pali 500, tadali pali. Gracias kayo. Gracias kat Mayor Beng. Hindi kami gracias sir con el mayor, matin ko suman ka natin tapasaki. Padang siyempre din dahil ayuda ka namon. Hindi tayo may kami gracias sa mga tinandak ng mga barangay official, barangay Gisaw, pati ng mga client-line ng police, army, dahil hindi kami gracias. Salamat yun sa Mayor Intao. Mayor Beng. Ay naabot jud Naabot jud ang sa panahon sa kalisod makatabang na jud ni para ka nato. Okay? Akil, amo si Mayor Beng. Thank you kayo. Tarindi kami miles di grasya por causa ko na ayuda kaya dali to akin na barangay ni Como. Grasya. Salamat ko po nakadawat ni aning bugas isa pa ni gulay goods may na lang no makatabang sa kalisod Makatabang sa kalisod. salamat Mayor Beng salamat kaayo Yun ay, mangutan ako nimo nganong imong giuli kaning hinabang ang hatag nimo sa ato ang oo kay ang istorya sa pagpangwa sa ngalan dito ingon man sila nga ang ihatag nga bugas pananglitan isa mo kabalay ito sa inyong gipuy-an din pananglitan dayon tulo o duha ka tao ang nagpuyo dito pamilya ba isa lang ang mudawat muna ako nang gihatag ang ibalik na ka ang bugas na para kung sila ko baka napadaghan dito nagkinahanglan baka mahatag sa ilaha. So daghang salamat kayo na tungod kay Anis kayo ka. Nagdoble na ang imong gidawat, imong gibilin, imong gihatag balik. So Mayor Beng, STL doble ya resibi na unkasa do sila ya resibi so. Pensabi dali to. Anis tamen le ya devolvele ka naton el unsa to. Gracias Mayor.
Salamat talaga sa tulong, sa kanyang tulong, sa bigat na karating na dito sa barangay Tagasilay. Sa Litakong. Thank you. Thank you very much, Mayor Beng. Ayun na kanamon na Ros. Sikul. Sikul daw, Mayor. Magsyukur lang, Mayor. Magsukol ka tabok kami tatabangan din ha government na magsukol to ha. Salamat kan Beng namin nakadihil siya kamo tatabangan na magsukol to. Salamat. Yo el ex capitán na Pilastem. Sí. Yo habla. Gracias kaya po de ayuda ka namon. Tali kumigo at de mga bibente di ako ben alegre kaya po dali senior kanamon. Ayuda matkin aros pati sa mga gulay. Sí. Sabi ko ara kay lockdown, no podot kami ng mga hente. Sí. Gracias siya po dile ayuda po atin at tagiti. Tabi na mga hente ako pasapasa kumigo na dali takbon men kay tadali ni senior ara aros sa klase. Labing alegre. Gracias kay dali ka naman may tormento ka tara may patrabaho at gracias naman ba kay dali klase parang parang bilang mo tormento kaibigan kaya thank you Actually, ano kami, inantes yan, try yung mga 3 cups de rice cooker. Bonito ele, oloroso. Siguro tamire, pure ele daw. Princess Bea, pero nung pwede tayo yung abral abajo, sir, kasi insima pa lang man kami sa kanak. Si Era, ohala, si Akel, arriba hasta el abajo, igual. Thank you, kayo. Ay, buwan klase, el aros ka na. Patecha na tayo mga gulay, de lahat tayo recipe kami. Pidi lang kami, gracias, kay maskin pakilaya, yaliga ka naman el ayuda, pwede kami recipe el ayuda de gobyerno ka naman. Bonito, maser ko sa manada, ko sa hindi lang aki ka namun na di amon di yung mga pamilya kami. Tapi di kami gracias ko nil di atong gobyerno. hindi kami gracias sir kasi pwede dali ka lang Sabroso sir, el arroz. Ya Sí. po sinadayin kami kabar. El mga akin inlataw, ya amo kami kita na. Dahil gracias guys sir. Ya pwede extend ka naman ayuda sir. Ojalá pa era sir si Jenny patay. Sir, tato mapagat yung maintenance. Pagat yung medicina. So, Ojalá pa era si Ma'am Benga. Pwede pagat ka naman extend di makikimudo sir. 1 meter. Manlinya. Gracias, Gayat. Grande. Gracias. Thank you talaga. Gracias kayo tiya dali ka namon. Aros atin at itakol. Thank you. Salamat. Thank you. Ako ngayon dagan kayong salamat. Kay ilan na dyan kabulan. Dili tanan nakadawat sa uban nga ayuda. Pero sa pagkakaroon nakita na ko murag diri dapitat murag tanan dyan makadawat. Ako dyan kayong tabang sa kasakong bugas. At lisod na lang yung sa tao. Gumana na. Dagan kayong salamat Mayor. Kay mudyong nakita ang sitwasyon nga naglisod dyan ang mga tao sa pag-abot sa pagkaon. Karong panahon na. Matagaan yun tanan, maapod yun. Pero tanan yun dili magutman.